may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. Ang kontrobersyal na pagbabanta ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos at ilang miyembro ng kanyang pamilya na ungkat sa deliberasyon ng Kamara hinggil sa mga reklamong nais patalsikin sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Iginiit ng mga complainant na paglabag ito sa konstitusyon, pagtataksil sa tiwala ng publiko at maituturing na pasok sa pamantayan ng high crimes. Sa deliberasyon ng House Justice Committee ngayong Martes, March 3, nanindigan si mamamayang Liberal Representative Laila de Lima, ang endorser ng reklamo, na isa ang mga pahayag na ito sa pinakamalakas na batayan ng impeachment. Kung totoo ang alegasyon ng sabuatan upang patayin ang mga pinakamataas na opisyal ng bansa, ito ay magdudulot ng kaguluhan sa constitutional succession, panganib sa pambansang seguridad at kawalang katatagan sa pamahalaan. Mainit ang diskusyon ng igiit ng isang kongresista na maski naman daw siya pinagbabantaan ng sariling kaanak pero hindi naman natuloy. Sometimes when I go home late, my wife always threatens to kill me. Sabi sa akin ng asawa ko, papatayin kita na eh. But you know, I'm still alive. That is a red flag for national stability and constitutional order. Why? The Vice President is not a private citizen. The wife of Congressman Suntay is a private citizen, but not the Vice President. Ipinunto naman ang asawa ng pinaslang na si dating Negros Oriental Governor Roel Degamo na may implikasyon ang mga pagbabanta gaya ng sinapit ng kanyang asawa noong 2023. Conditional threats can turn into actual harm. Nangyari po yun sa amin. Pati ang pahayag ni Duterte kung saan na-imagine niya raw napugutan ng ulo ang Pangulo, tinalakay sa deliberasyon. Gayon din ang mga pahayag niyang siya ang designated survivor o yung konsepto sa isang palabas kung saan may nakatalagang papalit sa Pangulo oras na mamatay lahat ng miyembro ng gabinete. Giit na mga complainant, nagpapakita raw kasi ito ng motibo ng destabilisasyon. May mga dumipensa sa naging pahayag ng bise pero ang isa nauwi sa sexual remarks na hindi nagustuhan ng mga mambabatas at pinatanggal sa records. May utterance na I'm designating myself. In fact, hindi nga pwede yun eh. Can you designate yourself without a process? Sinabi lang niya yun. Siguro magpapatawa lang siya. Nakita ko si Ann Curtis. Ang ganda-ganda pala niya. You know, may desire sa loob ko na nag-init talaga. Na-imagine ko na lang kung anong pwedeng mangyari. Pero siyempre, hanggang imagination na lang yun. Pero hindi naman siguro ako pwedeng kasuhan dahil kung ano-ano ina-imagine ko eh. Pinagdebatihan naman ng mga kongresista ang jurisdiksyon ng komite sa mga aligasyon laban kay Duterte bilang dating Education Secretary. Pinalabas din ang testimonya ng ilang education officials na tumestigo sa Kamara noong 2024 na nakatanggap sila ng envelope ng pera mula kay Duterte. Isa sa batayang ginamit ng mga complainant ang panunuhol. These allegations about actuations of Vice President Sara as a duly appointed Secretary of Education is not within the jurisdiction of an impeachment court. For example, na ilustrasyon, logic lang po ito. Yung dalawang kamay natin. For example, ito yung Vice President, ito yung Secretary of Education. Ito yung perang binigay sa Secretary of Education na kasama ng kamay ng Vice President. Ang tanong ko ito, sino ba nag-iisip? Isa lang ang utak eh. Ipinagpaliban ng komite ang botohan kung sufficient in substance o kung may sapat na batayan ang aligasyon ng ikatlong reklamo sa Miyerkules, March 4. Pero bago yan, tatalakayin muna ng komite ang isa pang natitirang reklamo na may halos kaparehong aligasyon sa petisyon ngayong araw. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.